Breaking news po mga kababayan, breaking news. Sigurado na pong impeach si VP Sara Duterte sa Kongreso. At ang nanguna pang pumirma nito mga kababayan, unang-una sa listahan sa pagperma ay walang iba kundi ang anak ni Ngagba na si Charis Pempenco aka Sandro Marcos mga kababayan. Animal. Storm in the teacup. An important. Anong makukuha ng sambayan ng Pilipino kung ipapa-impeach natin si VP Sara Duterte? Yan talaga ang budol ni Ngagba mga kababayan. Dahil ngayon, sigurado na pong impeach si VP Sara Duterte sa Kamara sa Kongreso mga kababayan. Dahil 153 na mga kababayan nakuha nilang boto. Lampas-lampas na sa minimum mga kababayan na 107 ang pumirma para maipla-impeach si VP Sara Duterte at siguradong aarangkada na ito mga kababayan doon sa Senado. Oh, unimportant pa rin ba? Akala ba natin ayaw ipa-impeach sila mga kababayan? Dahil ang sabi, tiba-tiba daw ang mga buhaya ngayon mga kababayan. Ang tanong, saan sila kumukuha ng pondo? Kung hindi ito, binabakapan ng executive mga kababayan ni Ngagba. Panoorin niyo po. Kinumpirma ng isang opisyal ng Kamara na nakakuha na sila ng sapat na bilang ng pirma. Impeach na si VP Sara Duterte mga kababayan sa Kamara. Formality na lang, announcement na lang ang kulang dahil 153 na ang sa nakapirma. mga mambabatas para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero aakyat pa ito sa Senado mga kababayan ha. Kagaya noong panahon ni Erap, doon po sila maghihiring mga kababayan. At sana nga matutuloy yung sabi ni PRRD na maging abogado siya ni Sara Duterte doon sa Senado. At live mula sa Kamara, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naku, Marian, mukhang hinabol talaga nila, no? Hinabol ng mga buhaya, mga kababayan. Last day, ha? Kongreso, ilan na ba ang nakapirma dyan sa impeachment complaint? Tama ka dyan, Ruth. 153 nga. Wow! Sino-sino ang mga animal na yan? 153. Uncounting pa daw, mga kababayan, ha? Uncounting. Magkano ang dahilan? Kongresista na yung lumagda o pumirma dito sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Tinuloy Duterte. talaga nilang kanilang plano, no? Kinumpirma yan mismo ni House Secretary General Reginald Velasco. Nabuhayan ng loob si Reginald, yung matamlay mga kababayan. Pasado alas 10 nga kaninang umaga, nakita natin ang sunod-sunod na dumating ang mga kongresista para sa isang caucus. Ang laki ng ngiti mga kababayan, no? Oh, ito mga kongresista. Magkano ang dahilan kaya, no? Yan ay sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero si Sara pa talaga ang pina-impeach. Oh, ang tataba na mga kababayan, ano? Kaninang umaga, bago sila pumasok nga doon sa meeting, walang nagkukumpirma, hindi raw nila alam kung ano yung agenda o pag-uusapan. Medyo vague daw kasi umalabo yung kanilang mga natanggap na kongresista pa to? mensahe o imbitasyon kahapon. Pero nung nakakausap nga natin si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Wow, tuwang-tuwa si Francine mga kababayan dahil success na ang kanilang maitim na plano. Simulat sa pool pa lang. Sinabi niya, bagamat hindi raw siya invited, may natanggap daw siyang impormasyon. Happy mga kababayan. Ito ang dapat mauna matanggal dyan, no? Dahil convicted criminal block na sinasabing pag-uusapan nga ang impeachment at magkakapirmahan na. Ayon kay Secretary General Reginald Velasco, ito yung ika-4 o 4th impeachment complaint. Ito yung bago para nga doon sa napapasa nila. Ito na pala yung bago mga kababayan na inaantay nila. Hapon, kung isasalang na nga sa plenaryo, nasa 7 o 7 raw yung articles of impeachment. Ruth? So yung binabanggit mo, bago yan, no? Kasi 4th impeachment na yan. So apparently mga kababayan, mayroon palang pang-apat talaga. So ano ang mangyayari? Ito na yung ini-endorse ni Tambaluslos mga kababayan, yung majority daw. Dito sa 4th impeachment complaint na nakakuha na nga nung sapat na pirma. Tsaka yung sinabi mong 153, final na ba yan o baka madagdagan pa yan? Madagdagan pa yan! Magkano ang dahilan? Yes, Ruth, kanina yung kinumpirma nga ni Sec Gen Reginald Velasco 153. Grabe mga kababayan, no? Mga bulok na talaga itong mga kongresista, mga kababayan, no? Sana nga, natuloy yung sanabi ni VP Sara na nung nagsona, na designated survivor siya, na
Baka kung matamaan sila ng bulalakaw dyan, ubos ng mga buhayang iyan. Tapos din ang problema ng ating bansa, mga kababayan. Going pa yung pagpapapirma. So, what we hear Ongoing na, pa, sa mga sources natin, they've got aabot pa yan ng 200 plus, mga kababayan. 205, no? Mahigit 200 na po na Wow! mga pirma yung nakuha nila o nakokolektang pirma nga para dito sa sinusulong na bago Ang saya nila, mga kababayan. Oh, parang pinilitin ng hudas. ika-apat na impeachment complaint. At pinangungunahan nga 205? yan, no, ayon sa source natin, ang pinakaunang lumagda po dyan ay ang presidential son o yung mismo po si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Si Charis, mga kababayan, ang unang-unang pumirma para sa impeachment ni Sara. No, actually, nasa yung one-third na pirma na yan, nasa Jake 100, Cyrus, animal ka po. Jutang Jinemes ka. 3 lang daw nga talaga yung kailangan. So, yung sinasabi ni Secgen, more than enough na talaga yung nakuha nilang pirma ng mga kongresista para So, paano na yan, mga kababayan? Budol lang talaga yung sinabi ni BBM na huwag ipa-impeach si Sara dahil anak niya oh! Jake Cyrus, mga kababayan, ang nanguna. Pinakaunang pumirma, mga kababayan, ng impeach si Sara. Charis! Tulong nga itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Magkakaalaman na lang mamaya dito sa sesyon alas 3 ng hapon. Anong oras man yan, aabangan natin. Tutuluyan na nga bang impeach si Vice President Sara Mga Duterte. jablong ito. Pero Marian, pakibigyan lang kami ng idea mamaya sa plenaryo. So parang paano isa sa formal yan at anong mangyayari? Dire-diretso na. Sa Wala Senate, na. ganun ba? Sige, transmit niyo na Yes, sa tama Senate. ka dyan. Ruth, ita-transmit nga yan, no? Oras na isa lang yan dito sa Kamara. Ang problema, mga kababayan, pati itong mga senador, baka ipapa-impeach siya rin si Sara. Kawawa si Sara, mga kababayan. Hindi na po siya makakatakbo ng kahit na anong posisyon, kahit pa'y konsihal, mga kababayan. Agad po yan ita-transmit sa Senado at na sila po Mawawala na tayo ng impeachment pag-asa. court. Magsilayasan na lang tayo sa Pilipinas pag ma-impeach siya si Sara. Dumako naman nga po tayo sa Senado kung saan binabagit nga natin kanina, itatransmit mula sa Kamara ang impeachment Numero 1 pa si Jake Cyrus, mga kababayan, Charis Pempenco, Sandro Marcos na pumirma. complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano naman ang latest dyan? Ano ang latest dyan sa mga waiter? Sa'yo, no? Nilinaw mismo ni Senate President Jesus Isa rin itong traitor, mga kababayan, nila. Wisik na tao na yan. Escudero na hindi naghahanda ang Senado sa kahit na anong impeachment trial. Sa isang pahayag, sinabi ni Escudero na hindi raw sila mag-a-assume ng kahit ano hanggang wala pang galaw sa impeachment case. Sana ngayon, mga kababayan, no, bago mag-eleksyon, dahil kapag sa next set of na mga kababayan officers ng Senate, maraming mga senatoriables ang pabor kay Ngagva. Ang mukha makakapasok, mga kababayan. Wala raw basbas niya at hindi rin daw tama ang naging pahayag ng isang staff ng Senado tungkol dito. Kaninang umaga kasi kanina tanghali, pinulong ng Senate Public Relations and Information Bureau ang mga reporters dito sa Senado. Hala, no? Kawawa ang Pilipinas, mga kababayan. Ganito na lang ba tayo? Kung sino pa yung matino, mga kababayan, yan pa ang pinagkaisahan ng mga buhaya. Para sa maayos na coverage. Ay, naku, Nakaling ipadala na Diablo. sa kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Huling araw na ngayon ang sesyon bago mag-break ang Senado para sa campaign period. Kaya kung iaakit sa Senado ang reklamo, ngayong araw ito maaring gawin. Kung sakali, mismong ang Secretary General ng Kamara ang magdadala ng kopya ng reklamo at tatanggapin ito. So apparently, mga kababayan, hindi na yan nahahabol Pero mayroon pa sila, mga kababayan, after election. Yan nga, tama nga sinabi ni Bato na before June 30, mayroon pang sesyon dyan sa Senado. Baka doon nila ihahabol, mga kababayan. Yung counterpart na si Senate Secretary Bantog. Dati nang sinabi ng ilang senador na kahit naka-adjourn ang sesyon ng Kongreso, magko-convene ang impeachment court at magsasagawa ng impeachment trial ang Senado para talakayin ang articles of impeachment laban kay VP Duterte sakaling iakyat nga yan sa Senado. Bruce? Pero yung kaninang nangyari, di ba sinabi mo nga, kasi nagpatawag ng meeting yung isang bureau dyan, nakita ko nga parang may Grabe. oras pa, sabi 7 o'clock Bad. ata ita-transmit So dyan. bad. So, ano nang expected nyo kayo dyan sa media? So, babantayan nyo na lang itong session mamaya dyan. Basically, bumaba sila dito sa may second floor para ayusin or para i-meet kami para sa isang maayos na coverage kung sakaling ang iakyat. Kasi alam naman natin, Luz, sa isa-isang malaking Pero sa setup ng Senado ngayon, mga kababayan, mukhang paborable kay Sara Kung hindi babaliktad, mga kababayan. Alam naman natin, dyan sa Kongreso pa lang, ang daming mga sip-sip kay dating Pangulong Duterte noon Mga pro-Duterte ko mga kababayan. Pero anong nangyari ngayon? 205 na daw iyon?
Ang pumirma ng impeachment? Coverage, isang malaking storyang yan. Siyempre, ine-expect na napakaraming cameramen, crew reporters. So, ang gusto nila, maging maayos pa rin yung daloy. Ano? Kasi, ibibigay yung mismong impeachment complaint kung sakasakali doon sa opisina ni Secretary Bantog sa 6th floor, which is maliit. So, kung magsama-sama yung mga crew at reporters, ay talagang masikip. So, ang mangyayari niya, Luz, kung sakaling iakyat mamaya, walang papayagang medyang makalapit sa Office of Secretary Bantog, pero magkakaroon ng live streaming ang Senado at ang mga reporters ay dito lamang sa second floor, maghihintay kami para maka-interview ng mga senador. Parang ang sinasabi bale ni SP Chis parang napangunahan yung posibleng mangyari ngayon. At ang sinasabi niyo naman diyan kasi ang pinaghahandaan din yung coverage. Pero binanggit mo na nga rin, Mayan, kahit naka-adjourn ay magpapatuloy itong ano kaya ang kanilang main reason, mga kababayan, para ipa-impeach si Sara, no? Confidential fund? Hello? Wala pang ang final report ang COA dyan. Yung pagbabanta na pupugutan ng ulo si Ngagba at ipapatiklo yung 3 ugok, mga kababayan, na aghari-harian ngayon dyan. For what? At kung mai-impeach man si Sara, mga kababayan, hindi pa nagtatapos dyan. Patong-patong na kaso pa, mga kababayan, ang isasampa nila. Kawawa si Sara. Ipapahuli, ipapakulong nila si Sara Duterte, mga kababayan. Hanggang 2028 na siguro. Para hindi makatakbo. Tingnan nyo. Kapag mangyayari yan, mga kababayan, kawawa ang bansang ito. Ay naku, wala na pong pag-asa. Wala na pong pag-asa kapag mai-impeach talaga si Sara. Ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Sa mga kababuyan na naman ng mga buhayang demonyong iyan? Post your comments below.